Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin ko muna kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi. Saang panig man kayo ng mundo naroroon. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. May gusto po sana akong ibahaging kwento sa inyo na akin pong naranasan noong nagdadalaga pa lang po ako. May nangyari po kasi sa pamilya namin na talaga pong nakakatakot. At kahit ngayon po, ay hindi pa rin ako makapaniwalang naganap po ang lahat ng iyon sa amin. Bali bagong lipat po kami noon. At yung bahay na nilipatan namin ay medyo may kalumaan na. Maayos po ang pamumuhay namin noong mga panahong iyon. Pareho pong may trabaho ang mga magulang namin. Dalawa po kami magkapatid at ako po ang panganay. Tawagin mo na nga lang po pala ako sa pangalang Bernadette. Ang kapatid ko noong mga panahong iyon ay 12 anyos pa lang. Napilitan po kaming lumipat ng tirahan noon dahil na rin sa bagong trabaho ng tatay at nanay namin. Bali na operan po kasi sila ng mas malaking sweldo, kung kaya iniwan nila yung dating kumpanya na kanilang pinapasukan. Kaya napilitan din kami noong lumipat ng paaralan ng aking kapatid. Pareho po kaming player ng kapatid ko sa aming paaralan at lagi kaming nakakasali sa palarong pambansa. Nung lumipat kami ay hindi na kami kabilang sa kupunan ng mga taga-NCR. Bali na pabilang na po kami sa region ng Calabarzon. Pero okay lang naman po sa aming magkapatid yon. Yung bahay po na nilipatan namin ay mayroon pong malawak na bakuran. Mayroon din po itong bakanting lote sa magkabilang gilid at sa likod. Okay naman po yung bahay na aming nilipatan kahit na medyo may kalumaan pagkat malaki naman ito. Pero may isang bagay akong pinangingilagan. Iyon ay yung kwarto sa ibaba na mayroong nakapix na aparador at mayroon itong malaking salamin. Makaluma yung disenyo ng aparador na iyon at maaaring sabihin na iyon ay antigo. Kung kaya, iyon rin marahil ang dahilan kung bakit medyo naiilang ako sa bagay na yon. Ang totoo, hindi nga lang ako basta naiilang, kundi natatakot talaga ako na para bang anumang oras ay mayroong lalabas mula doon sa loob ng aparador na iyon. Nung huli, yung kwarto na iyon sa ibaba ay ginawang maliit na opisina ni tatay. Kapag wala siyang pasok ay naroon siya madalas at doon gumagawa. Nung mga unang araw namin doon ay wala pa naman akong nararamdamang kakaiba. Maayos naman ang lahat at kahit medyo nanibago kami, unti-unti ay nakakapag-adjust na rin. Pero hindi ko talaga akalaing yung paglipat namin sa bahay na iyon ang siya palang wawasak sa aming pamilya. Mahirap ipaliwanag, pero hayaan niyong ikwento ko ang lahat ng mga naranasan ko. Kasi sa totoo lang, kahit ako ay hindi rin makapaniwalang nangyari ang lahat ng ngayon sa amin. Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako at marami pa rin katanungan sa aking isipan. Ang unang naging karanasan ko sa bahay na iyon na maituturing kong nakakatakot
ay nung minsang nasa kusina ako at nagtitimpla ng juice. Maaga akong umuwi noon mula sa paaralan dahil shortened period. Sa paaralan kasi namin tuwing unang Biyernes ng buwan ay nagmi-meeting ang mga teacher, kung kaya maaga ang uwian namin. Ang kapatid ko namang si Jan ay nagpaalam sa akin noon na sasama sa bahay ng kanyang kaklase, kung kaya hindi ko ito nakasama pa uwi. Nung malapit na ako matapos sa kusina, ay mayroon talaga akong naramdaman noon na dumaan. Kaya napalingon kagad ako dahil alam kong ako lang ang tao nung mga oras na iyon sa bahay namin. Pero wala akong nakita, kaya kinilabutan talaga ako. At sa halip na magpunta sa may sala, ay nanatili na lang muna ako sa kusina at doon ko na ininom yung juice na tinimpla ko. Medyo malaki talaga kasi yung bahay at 2 palapag ito. Nang umayos ng pakiramdam ko at naubos ko na rin yung aking iniinom, ay saka ako nagpasyang magpunta na sa may sala. Nang papaupo na ako sa sopa, ay bigla namang naagaw yung atensyon ko sa tila ba aninong nasa loob ng kwarto na iyon na ginawang maliit na opisina ni Papa. Napansin ko iyon sa siwang na nasa pagitan ng pinto at ng sahig. Kaya kinabahan talaga ako ng gusto noon. At yung nasa loob ay parang nagpapalakad-lakad. Dahil nga sa aninong nakikita ko. At ang isa pang ikinatakot ko, nang maisipan kong buksan na lang yung TV para nang sa ganon, kahit paano ay mabawasan yung takot ko, ay nakapagtatakang sira ang lahat ng istasyon. Lahat ng channel ay walang maayos. Na wala ka talagang makikitang anumang larawan doon. At napatakbo na talaga ako paakyat sa kwarto namin na may biglang kumalabog ng malakas sa loob ng kwarto na iyon. Halos 3 baitang yata ang pagitan nung ginawa kong pag-akyat sa hagdan dahil sa kamamadali. Pagkapasok ko sa pinto ay isinara ko yung mabuti at nahiga ako. Sabay nagtalokbong ng kumot. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako dahil sa magkakasunod at malalakas na katok sa pinto. At narinig kong tinatawag ng kapatid ko ng aking pangalan. Doon pa lang ako lumabas ng kwarto. Bumaba ako at pinagbuksan ko siya. Minsan naman, habang winawalis ko yung mga dahong nalagas doon sa may gilid ng bahay, ay bigla akong natigilan. Nang mayroon akong makita na nasa loob ng kwarto na iyon ni Papa. Kitang-kita ko talaga na may babae doon na nakatayo. Pero nakatalikod dito sa akin. Natulala talaga ako at hindi kaagad nakagalaw noong mga oras na iyon. At nang mahimasmasan ako, ay nagmamadali akong tumakbo papasok sa loob ng bahay. At kinatok ko ang pinto ng kwarto na iyon at tinawag si Papa. Wala kasi siyang pasok noon at naroon siya sa loob. At mas lalo pa akong kinabahan nang tila ba hindi niya yata naririnig yung pagtawag ko. Dahil sunod-sunod na yung ginawa kong pagkatok habang tinatawag ko siya, ay hindi pa rin niya ako pinagbubuksan. Nag-alala ako kung baka napaano na si Papa. Naisip kong baka masamang espiritu iyon at kung ano ang gawin sa kanya. Kaya nagpumilit pa rin ako. Mas nilakasan ko pa yung pagkatok at pagtawag sa pangalan niya. Hanggang sa wakas ay pinagbuksan na rin niya ako. Nagtaka ito kung bakit
para akong humihingal at para daw akong takot na takot. Agad akong napayakap kay Papa. Humingi naman siya sa akin ng paumani pagkat noon lang daw niya ako narinig. Sinabi ko sa kanya na kanina pa ako kumakatok at nabakas ko sa kanya mukha ang pagtataka. Pasimple kong tiningnan yung malaking oblong na salamin sa may aparador. Kahit natatakot ay aking tinitigan talaga iyon. Pero wala naman akong napansin na kakaiba. Sinabihan ako ni Papa na iwang ko na muna siya at umakyat na lang daw muna ako sa aming kwarto at samahan ang aking kapatid. Dahil may importante lang daw siyang ginagawa at dapat na niya iyong matapos. Kaya kahit nag-aalala ay tumalima ako at umakyat ng aming silid. Halos hindi ko maialis ang pagkakatitig ko sa salamin habang lumalabas ng kwarto na iyon ni Papa. Dahil nakakaramdam pa rin ako ng kaba at talagang nag-aalala ako para sa kanya. Kapag wala si Papa at nasa trabaho, ay laging nakasara yung kwarto. Kaya nakakapagtaka kung minsan, pagkat para bang mayroong tao na nasa loob. At minsan, habang nasa sala ako, na gumagawa ng aking mga gawain sa paaralan, ay bigla na lang akong napalingon at napatitig sa kwartong iyon. Dahil bigla na lang bumukas ang ilaw sa loob at mayroon akong narinig na tinig ng isang babae na para bang umiiyak. Hindi ko mailarawan yung boses na iyon ng mabuti pero nakakakilabot talaga iyon. Naramdaman ko ngang nanindig na kaagad ang mga balahibo ko sa katawan ng mga sandaling iyon, na nakapagtatakang kahit gusto ko nang bawiin ang pagkakatitig ko doon dahil sa nakakatakot nga ay hindi ko magawa. Para bang may kung anong puwersa na pumipigil sa akin na alisin ang pagkakatuon ng aking pansin doon. Para bang gusto talaga noon na iparinig sa akin yung makapanindig balahibong tunog na iyon. Pero sa lahat ng ito, ang isang bagay pa na napansin ko ay yung biglaang pagbabago ng ugali ni tatay. Naging mainitin ang ulo nito at halos wala na siyang oras sa aming magkapatid. Hindi na rin siya katulad ng dati na naglalaan talaga ng panahon para kausapin kami. Kahit anong busy niya kasi noon, ay kinakausap niya talaga kami at kinakamusta yung aming pag-aaral. Kung minsan naman, siya ang nagkukwento tungkol sa kanilang trabaho at nagkukulitan pa kami. Madalas na rin namin silang nakikitang nag-aaway ni Mama. Madalas silang magtalo. Pero hindi namin alam kung anong dahilan ng kanilang pag-aaway. Dahil sa tuwing maaabutan namin sila, ay bigla naman silang titigil. Minsan, kinausap kami ni Papa. Binilinan kami nito na wag nang papasok pa sa opisina niya. At yung paraan ng pakikipag-usap niya sa amin ay hindi na rin tulad dati na malambing, na mararamdaman mo talaga na punong-puno iyon ng pagmamahal. Noong mga panahong iyon ay lagi na siyang galit at iritable. Dahil sa takot namin sa kanya, kahit ang lumapit lamang sa may pinto ng kwarto na iyon ay hindi na talaga namin ginawa. Pero nagulat na lang kami isang gabi nang dumating ito sa bahay galing sa trabaho. At ilang sandali lang
ay lumabas sa kanyang opisina at galit na galit. Nasa sala kami noong mga panahong iyon ng aking kapatid, habang si nanay naman ay nasa kusina at nagluluto ng aming hapunan. Tinanong niya kami kung sino daw sa amin ang pumasok sa kwarto. Kaya nagkatinginan kami ng kapatid ko. Nakita kong umiling ito. Tanda na hindi siya pumasok doon. Sinabi ko rin kay Papa na hindi ako. Bigla itong sumigaw sa tindi ng galit. Maya-maya pa ay nariyan na rin si Mama at nagtanong kung ano ang nangyari. Ang daming sinabi sa amin ni Papa noon na mga masasakit na salita at ayaw niya kaming paniwalaan. Mga sinungaling daw kami. Kanyang binuksan ang kwarto at ipinakita sa amin ang loob. Nagulat kami sa aming nasumpungan. Nagkalat yung mga gamit niya sa sahig, habang yung ilang gamit naman niya ay nakasalansan sa lapag na para bang pinaglaruan. Nabasag din ang ilan niyang kasangkapan. Kinilabutan ako dahil doon, pagkat naalala ko kasing bigla yung babae na nakita ko at yung mga nararanasan kong pagpaparamdam. Naisip kong baka iyon ang siyang gumawa noon. Nagalit nga po ang tatay ko nang makita niyang nagkalat ang kanyang mga gamit sa loob po ng kwarto na iyon. At may mga kasangkapan din siyang nabasag. At kami ang kanyang pinagbintangang siyang may gawa noon. Kahit anong paliwanag namin sa kanya ay hindi niya kami pinakinggan. Noong mga oras na iyon, ang tanging naiisip kong maaaring gumawa noon ay yung babae na minsan kong nakita sa kanyang opisina. Yun ang naisip ko dahil na rin sa mga pagpaparamdam at napapansin ko kapag kami lang ng kapatid ko ang nasa bahay, na minsan nga ay parang may tao sa loob kahit pa nakikita kong nakasara iyon. Pero mas lumala pa ang lahat, Sir Pipi, dahil lang minsang bumaba ako mula sa aking silid ay naabutan ko ang mga magulang namin na nag-uusap doon sa pintuan ng opisina ni Papa at nagsisigawan sila. Base na rin sa mga narinig ko, sinasabi ni Mama na mayroong babae si Papa dahil lang minsang pumasok daw siya sa silid upang maglinis ay may mga nakita siyang ebidensya. Dahil doon ay agad akong napaisip, hindi lang pala isang babae ang pumapasok sa kwarto na iyon ni Papa, at maaari yung kabit pala ni Papa ang nakita ko minsan na naroon at hindi yung multo. Pero alam ko sa aking sarili na mayroon talagang kababalagang nangyayari sa loob ng bahay namin, lalo na sa silid na iyon ni Papa. Hindi lang si Mama at yung kabit ni Papa ang naroon sa kwarto niya. Dahil nang minsang nasa sala ako, ay bigla na lang bumukas ng bagya ang silid na iyon. At parang wala ako sa aking sariling tumayo at naglakad papunta doon. Pumasok ako sa loob at humarap sa salamin na nasa aparador. Ayokong gawin iyon dahil sa natatakot nga ako. Pero hindi ko alam kung bakit parang hindi ko kayang pigilan iyon. At unti-unting humulma sa salamin yung figura ng isang babae. Gusto kong sumigaw noong mga sandaling iyon, pero walang lumabas na tinig mula sa akin at naluha na lang ako sa sobrang takot at hindi ko rin maigalaw ang aking katawan.
Hindi nagtagal ay nagpakita na sa akin ng tuluyan yung babae. Nakasuot ito ng itim na damit at puno ng sugat ang kanyang mukha. Nakakatakot ang kanyang itsura. Masama siyang nakatitig sa akin at galit na galit. Napapikit na lang ako at napausal ng Diyos ko, tulungan mo po ako. Naramdaman kong nanginginig na ang buong katawan ko sa tindi ng takot. Hindi ko talaga idinilat ang aking mga mata hanggat may nararamdaman pa akong hindi maganda. Nang minsang magkaroon ako ng pagkakataon na makausap naman si mama ng sarilinan, ay ipinagtapat ko na sa kanya yung aking mga nararamdaman at nararanasan sa bahay na iyon. Sinabi ko rin sa kanya na lumipat na kami at hiwalayan na lang si Papa dahil hindi ko rin matanggap yung ginagawa niyang panloloko kay Mama. Ayoko na rin makita pang nasasaktan si Mama dahil sa kanya. Pero tumanggi si Mama. Hindi niya raw maaaring iwanan si Papa. Naramdaman ko na mahal niya talaga ito. At hindi rin niya pinaniwalaan yung mga sinabi ko tungkol sa masamang espiritong bumabalot sa bahay na iyon. Ginagawa ko lang daw iyon para magkaroon ng dagdag na dahilan para umalis kami at iwan si Papa. Dahil wala naman daw siyang nararamdamang kababalagan tulad ng sinasabi ko. Kahit anong gawin ko ay hindi ko talaga makumbinsi si Mama. Ewan ko ba, hindi ko talaga maipaliwanag kung paano nagawa ni Papa na lokohin si Mama. Dahil napakabait nito sa amin at alam kong mahal na mahal niya rin si Mama. Malakas ang kutob ko na maaaring may kinalaman yung babae na nagpapakita sa biglaang pagbabago ni Papa, hanggang sa mas lumala pa ang lahat at dumating na nga yung kinakatakutan ko. Isang gabi iyon, nakakain na kami ng hapunan nang bigla na lang silang nagtalo. Matindi ang naging away nila, na kahit naroon kami magkapatid ay hindi talaga sila tumigil. Hindi katulad dati na halos ayaw nilang ipakita at iparinig sa amin na nag-aaway sila. Umiiyak na kaming pareho ng kapatid ko at inaawat na namin sila, pero ayaw pa rin nilang tumigil. Ibang-iba na si Papa. Kahit yung paraan ng pananalita niya ay kakaiba. Parang hindi siya nagsasalita. Yung mga salitang kahit minsan ay hindi ko narinig na lumabas sa bibig niya, ay iyon yung mga pananalitang naririnig namin magkapatid na sinasabi niya paulit-ulit at nakakarindi iyon. Hanggang sa sumuko na si Mama at siya na lang ang umakyat sa itaas para makaiwas. Si Papa naman ay nagkulong sa malit niyang opisina. Nawala na rin kami ng ganang kumain na magkapatid. Ramdam ko noong mga oras na iyon na hindi na talaga may babalik pa sa dati yung masaya naming pagsasama. Naramdaman ko noong mga sandaling iyon na tuluyan na talagang mawawasak yung aming pamilya. Panay ang iyak ko nung gabing iyon, hanggang sa akin na nga iyong makatulugan. Nang mga madaling araw ay bigla na lang akong nagising dahil sa malakas na namang sigawan. Naroon sila sa ibaba. Ginising ko kaagad yung kapatid ko para dalawa kaming aawat sa kanila. Pero pagbaba namin
ay nagulat talaga kaming pareho nang makita namin si Papa na may hawak ng baril at para siyang wala sa katinoan. Para siyang wala sa kanyang sarili. Nakakatakot yung kanyang itsura na para bang sinaniban. Habang si Mama naman ay nakaupo sa sahig. May dugo ito sa labi at halatang sinaktanan ni Papa. Gusto naming lapitan si Mama at yakapin. Gusto namin siyang protektahan mula kay Papa pero maging kami ay natakot din. Hanggang sa itutok na niya yung baril kay Mama. Panay ang sigaw namin magkapatid at inaawat namin siya. Panay ang iyak naming dalawa. Pero parang hindi kami naririnig ni Papa. Si Mama naman nung puntong iyon ay natulala. At napaupo talaga ako dahil sa panlalambot ng 2 putok ang pinakawalan ni Papa. Kitang-kita naming agad na bumagsak si Mama at binawian ng buhay. Halos wala na akong maiiyak pa. Naubusan na rin ako ng boses. Hindi ko maisip kung paanong humantong ang lahat sa ganon. Umagos ang maraming dugo mula sa katawan ni Mama. Nakaramdam ako ng galit kay Papa. Nawalan na ako ng pag-asa. Naisip kong bahala na. Parang wala na rin akong pakialam kung patayin niya na rin kaming magkapatid. Parang nawalan na rin kasi ako ng pag-asang mabuhay pa. Naisip ko kasing parang wala na ring saysay. Tinitigan ko si Papa ng masama. Nung sandaling iyon ay hindi na takot ang nararamdaman ko, kundi galit. Matinding galit dahil sa ginawa niya kay Mama. Pero hindi ko inaasahan ang aking nakita. Sa halip na itutok niya sa amin yung baril, ay sa sintido niya iyon itinikit at sabay kalabit sa gatilyo. Parang wala akong naramdaman na kahit ano. Kahit nga ang mapakurap ay hindi ko nagawa. Kahit kaunting gulat mula sa akin ay wala. Bumagsak si Papa sa tabi ng katawan ni Mama. Pagod na akong umiyak. Hinang-hina na ang katawan ko. Kahit nga ang kapatid ko ay di ko napansin noong mga sandaling iyon. Nakayuko ako habang nakasalampak sa sahig. Parang ang bigat ng ulo ko at hindi ko yon maiangat. Nang bigla akong kinilabutan. Nang may nakita akong paa na puno ng dugo na dahan-dahang lumalabas mula sa pinto ng silid na iyon ni Papa. Agad kong binalingan ang aking kapatid. Hinawakan ko siya sa kamay at nagmamadali kaming tumayo. Tumakbo kaming dalawa at tinungo ang pinto palabas ng bahay. Nang lumingon ako ay nakita ko yung babae na nakasuot ng itim na damit. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa makalayo mula sa bahay. Nang makalabas na kami ng bakuran ay saka lang kami huminto. Nang lingunin ko ang aming pinanggalingan ay napansin kong wala namang nakasunod sa amin. Kung kaya, naupo na akong muli sa lupa. Hingal na hingal ako at para bang patang-pata ang aking katawan. Napayuko ako at panandaliang napapikit. Ngunit nagulat ako at talagang nagtaka. Pagkat nang imulat ko ang aking mga mata, ay nasa harapan na kami ng salamin na iyon ng malaking aparador. Muli akong kinabahan at ang lakas ng pagkalabog
ang dibdib ko. Bigla kong naisip na baka isang masamang panaginip lamang ang lahat. Kaya bigla akong lumingon sa aming likuran. Pero muli akong nalungkot nang makita kong nakahandusay doon ang aming mga magulang at kapwa sila naliligo sa sarili nilang dugo. Gulong-gulo ang isip ko. Di ko talaga alam kung ano ba ang nangyayari at bakit nangyayari ang mga bagay na iyon. Nakita ko yung pen holder ni Papa na yari sa marmol sa ibabaw ng kanyang mesa. Mabilis ko yung dinampot ng 2 kamay at ubod lakas ko yung ibinato sa salamin. Nagkaroon iyon ng malaking lamat. Ipinagbigay alam namin sa mga tiyahin at tiyuhin na kamag-anak nila Mama at Papa ang nangyari at sila na ang nag-asikaso ng lahat. Nang kasalukuyang nakaburol na sa bahay sila Mama at Papa, ay panay pa rin ang pagtatanong nila sa amin tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Kahit sila kasi ay nagulat at hindi makapaniwala dahil mabait talaga pareho ang mga magulang namin. At para may iwas sa kahihiyan ay sinabi ko na lang na basta naabutan namin silang nagtatalo at may hawak ng baril si Papa. At gano'n na nga ang nangyari. Hindi ko na ikinuwento pa sa kanila ang tungkol sa ibang mga bagay tulad ng pagkakaroon ng ibang babae ni Papa. Maging yung tungkol sa kababalagang bumabalot sa bahay naming iyon ay hindi ko na binanggit pa. Naisip ko kasing wala rin namang mangyayari at magbabago. At baka pagtawanan lang nila ako. Baka isipin pa nilang nababaliw na kami pareho ng kapatid ko. Isang gabi ay naisipan kong pumasok sa kwarto na yun ni Papa upang tingnan yung salamin. Dahil ilang gabi nang walang mga pagpaparamdam. Naisip kong marahil dahil sa pagkakabasag noon ay nawala na yung babaeng nagmumulto at titigil ng lahat. Pero nagulat ako at nanindig talaga ang aking balahibo pagkat nawala yung basag doon. Nabuong muli yung salamin. Wala akong makitang kahit isang lamat doon. Kaya matapos mailibing sila Mama at Papa, ay hiniling ko talaga sa kapatid ni Mama na kunin nila kami ng kapatid ko dahil ayaw na naming tumira doon. Idinahilan ko na lang na gusto naming makalimutan yung masamang nangyari sa aming pamilya at magagawa lang namin iyon kung aalis na kami sa bahay na yon. Pagkat pag naroon kami ay lagi lang namin iyong maaalala. Pumayag naman ang kapatid ni Mama at ibinenta na lang yung bahay. At iyan po Sir PB yung masaklap na nangyari sa mag-anak namin. Isang pangyayaring ang hirap matanggap. Kaya kami po ng kapatid ko ay parang nagkaroon na po ng phobia pagdating sa mga salamin. Ako nga po ay di mapigilang maiyak sa tuwing may nakikitang salamin. Dahil bumabalik sa isipan ko yung mga nangyari sa magulang namin. Hanggang dito na lang po Sir PB at marami pong salamat. At bago po tayo tuloy ang magpaalam ay nais kong samantalin ang pagkakataon upang magpasalamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta at nakikinig dito po sa ating programa. Ganon din sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na walang sawa ring sumusubaybay sa lahat ng ating mga kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa muli.